Yo mga kuys, what's up? So today I'm going to teach you how to set up your own n8n server ng libre, as in zero. Wala kang babayaran, no? So actually ngayon, ginagamit ko siya, yung free n8n server na sinet up ko, no, recently. So ngayon, I'm creating an MCP server for my client. So ang daya pang kailangang ayusin dito sa mga errors, mga ganyan. So ngayon kasi nagpapahinga lang ako, so naisip ko ituro ko na lang kung paano ko sinet up yung self-hosted n8n server ko nang walang binabayaran, as in zero gastos dito, no. So ayun mga kuys, kung okay ka na, start na tayo. So first step kuys, punta ka sa Google obviously, tapos search mo on render. Ayan, so ito yung gagamitin nating server for our n8n self-hosted, no. So kasi meron siyang free tier. So, yun, tuturo ko sa inyo kung paano nyo isa-set up step by step, no? So, click mo lang yung render cloud application. So, siguro i-zoom ko ng konti para makita nyo. Yan, render cloud application platform. So, ayan, deploy apps, APIs, and AI workloads in minutes. So, deploy your app for free, contact sales. So, ngayon, click ko yung dashboard. Yan, actually, naka-login na ako, no? So, logout na lang ako ulit para makita nyo lang. So, mapupunta ka dito sa sign-in window ng render. So that's render.com mga kuys, again na. So pag wala ka pang account, obviously click mo yung sign up. Tapos siguro log in with Google or sign up with Google para mas mabilis. So dire-diretso naman na yan mga kuys. So ngayon okay na ako, sign in na lang ako. So sign in with Google. Tapos choose nyo yung email na ginagamit nyo, no? Or Gmail account. So obviously yan. So pagka-login nyo mga kuys, mapupunta ka dito sa dashboard ng render, no? So ayan, ito yung interface niya, sobrang dark. Hindi ako sure kung pwede itong paliwanagan or something, pero iris what it is to. So gagawin mo, click mo yung deploy a web service. Tapos click mo yung existing image. So yung mga inputs dito mga kuys, ilalagay ko sa description or sa comment. So check nyo na lang, no. So lahat ng details dito, dun siya papasok. So copy ko lang to, tapos paste ko dito, no. Ayan, so docker.n8n.io, n8n.io, n8n latest. So ayan, yan yung kailangan nyo ilagay. Tapos click mo yung connect. Ayan. So tapos iset mo yung name. So let's say sabihin ko TechVA n8n. Ayan. Technical VA or TechVA n8n, something like that. Or kayo bahala kung ano gusto nyo ilagay. Tapos scroll down ka. Tapos sa instance type, dito tayo sa free mga kuys. Sabi dito, upgrade to enable more features, free instances spin down after periods of inactivity. So ibig sabihin niya kasi mga kuys, pag wala kayong activity doon sa inyong n8n server or hindi nyo ina-access, mag-i-sleep siya. So tendency baka mawala yung mga nyo, yung mga gawa nyo, or baka mag-setup ulit siya. So iba-bypass natin to mamaya mga kuys. Meron tayong trick dyan para ma-bypass yung limitation na yan, no? So ayan muna, for the meantime, click mo yung free. Tapos dito sa environment variables, mamaya sa setup natin yan later on. So tapos click mo yung deploy web service. So ayun guys, mga kuys, mag-setup na siya. So medyo matagal to, balikan ko na lang yung mamaya. So ayan, tingin ko okay na kasi kanina in progress to, tapos ngayon live na siya. So tingin ko goods na yan. So pagka live na yan, try natin i-access. So ayan, working na siya, no? So kailangan mo na lang i-set up yung email, first name, last name, saka password mo, tapos click mo lang yung next, magagamit mo na to. Pero meron pa tayong kailangang step na gawin kasi sa ngayon naka-localhost yung mga URL niyan, yung mga webhook. So hindi natin magagamit pagka naka-localhost, no? So gagawin natin, punta tayo sa environment. Tapos punta ka dun sa environment variables, tapos click mo yung add. Tapos new variable, mga 5 times mga kuys. So 1, 2, 3, 4, 5. So 5 kasi yung
dadagdag natin. Tulad ng sinabi ko kanina mga quiz, ilalagay ko to sa description yung mga variable tas yung mga value na kailangan nyo ilagay, no? So, yan. N8N host, tapos N8N port, N8N protocol, node env, saka webhook URL. So, yung N8N host nyo mga quiz, ito yung URL nyo lang. So, copy nyo lang dito or paste nyo lang dito. Tapos tanggalin nyo yung HTTPS. Then N8N port is 5678. Tapos N8N protocol is HTTPS. Yan. Node env is production. Tapos webhook URL is yung link ng inyong self-hosted na N8N, no? Copy mo lang to tapos paste mo. Tapos click mo yung save and deploy. Yan. So kapag okay na yan, sabi dito updated environment variables for this service triggering a deploy. So punta tayo dun sa events. Yan. So yung mga changes nagde-deploy na naman. Tapos siguro habang nagde-deploy yan, try natin i-restart yung service natin. So click mo lang yung manual deploy tapos restart service para ma-refresh lang siya ng tuluyan, no? I suggest dapat tapos pa rin itong mga to. Kasi mangyayari pagka sinetup mo ngayon, tapos baka mawala yung setup baka umulit ka na naman. So nangyari sa akin yung maraming beses. So siguro I suggest tapusin mo muna to. So ayan, tapos na yung environment update na nag-deploy na ng live. Tapos ni-restart ko na lang yung server. So make sure na ganito yung status nyo, no, bago kayo mag-access dun sa on-render nyo. Kasi baka mangyari, baka mawala lang yung setup nyo, no, previously. So ulit na naman kayo ng setup. So maganda, tapos na lahat tong mga nandito, no. So tingnan natin, try natin mag-setup ulit. Ayan. So enter ko lang yung email ko. Tapos first name, last name, password. Tapos click ko lang yung next. So ayan na, nandito ka na sa N8N mismo. So get started, click ko lang yon. Tapos send me a free license key para ma-activate yung community edition ng N8N nyo, no? So click mo lang yung send me a free license key. Ayan, tapos your license key is on the way. Check your email, yung email na ginamit mo. So tingnan natin kung nandito na siya. Reload ko lang. So ayan, meron na ulit. Tapos either i-click nyo tong activate license key or i-copy nyo lang tong license key na to. So siguro ako i-copy ko na lang dito for the sake of this tutorial, no. Tapos click mo yung usage and plan. So enter activation key, click mo yan. Tapos activation key, yan, copy paste mo lang yung kanina, di ba? Tapos activate. So ayan, meron ka ng community edition ng N8N. So free to. So ang maganda dito, unlimited workflows, unlimited yung mga tasks, mga ganyan, unlike kay Zapier and Make na binabayaran yung mga tasks, no. So sa N8N, lahat yan unlimited, lahat yan free. Problema, ang difference niya sa N8N na plan na hosted ng N8N, dito, yan, yung project, hindi ka makapag-create ng mga projects, no. Tapos hindi mo rin ma-share yung mga automations mo to your other teammates. Then kung marami kayo sa sa team or sa organization or sa company, hindi ka makapag-set up ng ibang administrator kundi ikaw lang talaga. So pag kunyari nag-invite ka dyan, yun, member lang sila, hindi sila magiging admin, no. Tapos ito pala, hindi pala ito nagsasend ng email pa. So kung meron kayong SMTP server, mga ganyan, pwede nyan ma-set up dun sa render. Pero for this time, hindi muna natin siya itatakal, no? So N8N muna tayo. So tapos, tingnan muna natin kung tama yung webhook URL natin, no? So tingnan natin kung hindi na siya naka-localhost. So click ko yung start from scratch. Yan. So tapos, add first step, tapos webhook. Ayan, so okay na yung mga URL natin. So kapag hindi mo binago yung mga environment variables natin, ang nakalagay dyan mga quiz is localhost. So hindi mo siya matatawag kasi localhost nga di ba? So dapat talaga babaguhin yung mga environment variables. So goods na to mga quiz. So okay na yan, di ba? Next naman natin gagawin is pag-set up tayo ng cron job para hindi siya mag-sleep. Kasi pagka kunyari natulog ka sa sa gabi, so kinabukasan, obviously, mabagal na yung N8N mo kasi nag-sleep na siya kasi
inactive siya or walang gumagamit. So, para ma-bypass yun, gagawin ko, punta ulit ako sa Google. Tapos, search mo cronjob. Yan, cronjob.org. Free cron jobs from minutely to once a year. Yan, to libre lang yan mga kuis. So, sign up ka dyan kung wala ka pang account. Pero hindi ko alam kung may account na ako dito. Click ko lang yung sign up. Tapos, ayan, RJV. Tapos, Technical Virtual Assistance. Yung email ko, obviously. Tapos, password ko. Ayan. Agree lang kayo, tapos create account. Ayan, obviously, sesend ulit ng email. Activate account. So, click mo lang yun, activate account. Ayan. So, success. So, sign in ka. Email. Tapos, password. Ayan, lakayan natin para mas makita nyo. So, ayan yung cronjob. Then, click mo sign in. So, ayan. Libre lang to mga kuis. So, gagawin natin para hindi lang mag-sleep yung server natin. Kailangan nating mag-set ng cron jobs. So, ano muna yung cron job? Basically, scheduled task siya na meron kang isa-set na certain schedule like every minute or every hour. So, depende sa'yo, no? So, gagawin ko, create cron job. Yan. So, title, my N8N server. Something like that. Or my TechVA N8N server. Tapos yung URL nung N8N server nyo. So, ayan. In my case, this one. Tapos enable job. So siguro run mo every 5 minutes para mas okay, no? So ayan, every 5 minutes. Then schedule expires in the cron job will be disabled because of too many failures. Okay? Tapos click mo create. So with this method mga kuis, hindi na mag-i-sleep yung inyong N8N server na limitation ng free tier ng render, no? So ayan. So that's it mga kuis. 'Di ba? Sobrang dali lang. So, ayun, I'll be posting more N8N videos siguro in the future. But for the meantime, if you can like or subscribe to my channel, feel free to do so. So, that's it for this tutorial. Kita-kits tayo next video.